Magandang gabi po mga kasityo pangil. Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan. Naririto na naman po ako ang inyong lingkod na si Jimmy upang ipagpatuloy ang kwento ng aking Lolo Javier. Kumapit kayo sa inyong mga kinauupuan o kinahihigaan dahil masyadong masalimuot ang yugtong ito ng kwento. Masyadong madilim, nakapanlulumo, at nakapanginginig buto. Hindi ko na po patatagalin. Narito na po ang pagpapatuloy ng tinagalog na kopya ng mga nakasulat sa kwaderno ni Lolo Javier. Natagpuan ko ang sarili sa bangkang nasa ilog. Gabi na, ngunit mag-isa akong pumapalayo mula sa kuta ng mga gerilyang sundalo. Puno pa rin ako ng pag-aalala para sa pinsan kong si Mariano habang pinipig ako ang utak kung saan naganap ang muli naming misyon. Ang alam ko lang naman kasi ay nasa isang gubat sa tabi ng ilog Pulangi iyon. Pero hindi ko matandaan kung saan mismo sa kahabaan ng ilog. Bilog na buwan lang ang tanglaw ko. Alerto ang mga mata upang hindi sumalpok ang bangka sa malalaking bato o sa pampang ng ilog. Inahaplos ang habak na nakatali sa baywang ko habang sumasabay sa daloy ng tubig ang sinasakyan. Naisip kong sa tabi nga rin pala ng ilog ako nakita ni Kaindong. Naghihingalo na raw talaga ako noon dahil sa malalaking mga sugat at sa tubig na nakapasok sa baga. Mabuti na lang talaga at nagising pa ako makalipas ang ilang araw kahit palyado ang alaala. Napagtanto kong malamang malapit lang sa baryo ni Kaindong ang gubat na yon. Garantisado naman kasing ikakamatay ko kung napakalayo ng pagkakaanod sa akin. Subalit, tandaang hindi ugali ng mga aswang na salakay ng mga lugar na malapit lang sa mismo nilang pugad. Ibig sabihin, kailangan ay may sapat ding layo mula sa baryo ang tutumbukin ko. Sinasalanta kasi ng mga aswang ang baryo ni Kaindong, kaya malabong katabi lang noon ang pugad ng mga demonyo. Mahigit isang oras pa ay may natanaw akong makapal na gubat. Hindi ako sigurado kung malapit na nga pa ako sa baryo o malayo pa. Ngunit natigilan ako nang maramdamang umiinit ng bahagya ang habak sa bewang ko. Kumabog ang dibdib ko at pinagpawisan ako. Nanalangin tapos maingat na dinaong ang bangka. Nanatili lang talaga akong alerto habang tinatali ang bangka kasi baka may sumugod na aswang mula sa kasukalan ng gubat. Nagpahid ako ng lana o langis para hindi ako maamoy ng mga demonyo. Nagsuot ng rosaryo sa leeg. Isinukbit ang mga sandata at sinuong ang kakahuyan. Sa mga unang minuto, ang lagaslas ng ilog at huni ng mga kuliglig lang ang naririnig ko. Iba rin ang lamig ng paligid. Kakaiba sa karaniwang lamig ng mga lugar malapit sa ilog. Tuloy-tuloy lang ako sa paglalakad hanggang sa napahinto ng makarinig ng pagpagaspas ng malalaking mga pakpak. Napatingin ako sa langit. Pero hindi ko na nakita ang pinagmumulan ng tunog. Basta binunot at ikinasa ko na lang ang pistola ko bago muling naglakad.
napansin ko na ring lalong umiinit ng paunti-unti ang habak ko sa bewang. Ilang minuto pa, ay may natanaw akong dalawang kalalakihang naglalakad din sa gubat. Mabilis akong nagtago sa likod ng isang malaking puno bago pa man sila lumingon sa kinaroroonan ko. Makalipas ang ilang saglit, dahan-dahan akong sumilip. Mabuti na lang at hindi pala nila ako napansin. Ngunit, nakita kong paika-ika kong maglakad ang isa sa kanila. Hindi pa man ako sigurado ay nahinuha ko ng baka yun ang aswang na tinamaan ko ng bawang sa binti. Ang aswang na nakalaban ko sa labas ng bahay bakasyunan ni Ginoong Salvador. Maingat kong sinundan ang dalawa. Gusto kong malaman kung saan ba ang kanilang lungga. Palingon-lingon din ako sa likod ko at baka may nakasunod na rin sa akin. Subalit sadyang napakalayo ng nilakad ng dalawa. Kamuntikan ko nang ang isiping baka nagkamali ako ng sinundan. Mabuti na lamang at may naaninag akong usok sa ibabaw ng isang burol. Mahigit 1 oras mula nang sundan ko sila. Napakainit na ng habak ko sa baywang, kaya naman naisip kong huwag na silang sundan. Sigurado kasing marami ng mga aswang na umaaligid sa burol na yan. Kailangan kong maging mas maingat sa pagsuong sa kanilang lungga. Tumuloy sa pag-akyat sa burol ang mga sinundan ko, habang ako na may nagsumiksik sa makapal na damuhan. Pinahiran ko ulit ng lana ang katawan ko para siguradong hindi ako agad mapapansin. Ilang minuto pa akong nagmasid bago pagapang na lumapit sa burol. Aakyat na sana ako nang biglang manginig ng husto ang kalamnan ko dahil sa isang napakalakas na atungal. Nagmumula yun sa tuktok ng burol. Ngayon, ay sigurado na akong naroroon niya ang pugad ng mga aswang. Sa lakas kasi ng atungal na yun, sigurado akong isang hindi pipitsuging aswang ang may gawa nun. Siya ba ang hinahanap kong gabunan? Malalaman ko kapag nakita ko na ang tampalasan. Dahan-dahan akong umakyat. Napatago pa nga ako sandali nang may makitang lalaking napakalaki ng pangangatawan. Hindi ko nga lang naaninag ng maayos ang mukha nito kasi napatago na ako agad. Nang makarating ako sa tuktok, tumambad sa akin ang isang maliit na pamayanan. May mangilan-ngilang mga kubo at merong malaking siga sa gitna. Malapit naman sa apoy ay may pahabang mesang may nakapatong na isang nakataob na katawan ng tao. Hindi ko makita ang mukha nito dahil nakasubsob sa mesa. Subalit kita kong wala na itong mga binti at braso. Tapos naglalawa ang dugo mula sa napailalimang dibdib at tiyan. Nakatayo rin sa tabi ng mesa ang isang lalaking nakabako na sa katandaan. Puti na nga ang buhok at madiin ang hawak sa tungkod. Pumalibot sa kanya ang mga taga-roon. Isang pagpupulong yata ng tribo ang nadatnan ko. Kaya naman tinalasan ko ng maigi ang pandinig nang sa gayon ay marinig ko sila ng hindi lumalapit. Nagtanong sa matandang isang taga-roon, bakit daw ba sila nito pinatawag? Nanginginig ko ng hinahawakan ng kasadong pistola nung saan galing yun. Pahayag ng matanda,
Nabalitaan kong nakipagkita na raw si Salvador sa pangkat ng gerilya. Kahit kailan napakatuso talaga na hayop na yun. Malamang binabalak niyang makipag-alyansa upang tugisin ako. Pero siyempre, hindi siya magtatagumpay. Sasapitin ng mga sundalong yun ang nangyari rito sa kasama nila. Itong kasama nilang pinagsawaan ko ng paglaruan. Pakiramdam ko ay hinambalos ako ng troso sa narinig. Nagsitawanan ang lahat ng mga naroroon sa pagpupulong. Nakamaang akong lumingon sa mesang tinuro ng matanda. Hindi malunok ng sistema ko ang posibilidad na yun mismo si Mariano. Tinitigan ko ang nakataob na katawan. Saka bumaybay ang mga mata ko sa dugong nasa mesa. Sinundan ng tingin ko ang mga patak ng dugo hanggang sa napaiyak ako nang makita ang isang tansong itak sa lupa. Nagtiim ang mga bagang ko. Kinuyom ang mga palad habang hawak ang pistola. Minura-mura ang matandang aswang sa isip. Ngunit napalingon ulit sa matanda nang magsalita na naman ito. Napadako pa ang tingin ko sa nagkalat na mga bungo ng tao sa halos buong pamayanan. Pero hindi lang yon ang dahilan kung bakit ko kayo tinipon. Tinipon ko kayo kasi gusto kong saluhan ninyo ako sa hapunan ngayong gabi. At siyempre, may kasamang konting kasiyahan para sa ating lahat. Kita ko ang malisyosong ngiti ng hukluban. Tipo ng ngiting alam mong hindi talaga gagawa ng maganda. Halatang may binabalak. Kaya naman siniksik ko pa ang sarili sa pinagtataguan kong halamanan sa may tuktok ng burol. Kinabahan din ng saglit nang mapadako ang tingin ko sa bilog na buwan. Nakakainis. Sa sobrang damdamin ko kanina ay nawala na sa isip ko ang napakahalagang bagay na yun. Umugong din sa isip ko ang sinabi ni Ginoong Salvador. Isa lang ang buhay na meron tayo, Javier. Hindi natin ito dapat sayangin para sa wala. Patawad, Mariano. Patawad, Ginoong Salvador. Nagpatuloy sa pagsasalita ang matanda. Sa ating hapunan ngayon, mayroon kayong dalawang pagpipilian. Itong patay ngunit sariwang katawan o ang duwag nating panauhing kailangan ninyong mahanap. Nalintikan na talaga. Nagpahid naman ako ng lana eh. 2 beses pa nga, kaya paano niya na lamang nandirito ako sa lungga nila? Wala ba talagang talab sa kanya ang mga pangontra sa aswang? Yan ba ang kapangyarihan ng isang gabunan? Napalitan ng mga pag-angil at ungol ang tawanan ng mga taga roon. Merong nanggagaling doon sa pagtitipon, ngunit meron ding mula sa bandang ibaba ng burol. Halatang nakakalat sa buong paligid ang mga tampalasan, kaya't hindi talaga magiging madali ang pagtakas ko sa impyernong ito. Mabilisan akong sumilip sa baybawi agad ng paningin. Mahirap na. Mahirap na kasit baka mapansin pa nila ako. Gayunpaman, nakita kong nagbago na nga ng anyo ang mga aswang.
Nakumpirma kong ang lalaking paika-ika kong maglakad ay ang parehong aswang na nakalaban ko noong nakaraan. Nakumpirma ko ring isang ang gabunan ang matandang nakabako. Itim na itim ang balat na sumasalungat sa kulay ng napakaputing buhok. Higit sa lahat, sumakit ding bigla ang ulo ko nang maalalang yun mismo ang aswang na gumapi sa aming pangkat. Nagpupuyos na ako sa galit pero kailangan kong huminahon. Napakarami nila. Garantisado ang kamatayan ko kapag nahanap nila ako. Pero hindi rin pwedeng wala akong gawin sa pinagtataguan ko, lalo't alam kong batid ng gabunan kung nasaan ako. Pasalamat lang talaga ako't naisipan ng matandang paglaruan ako bago kainin. Kaya hindi pa niya sinasabi sa kanyang mga alagad ang kinaroroonan ko. Tumingin ako sa likod ko. Doon sa bandang paibabang bahagi ng burol, kita kong konti lang ang mga aswang na gumagala roon. Ngunit palagay ko, kailangan kong mag-ingat sa nakita ko kaninang malaki ang pangangatawan. Hindi ko sigurado kung bakit pero pakiramdam ko ay hindi rin pangkaraniwan ang isang yun. Hinawakan ko ang baril ko. Tinignan sa isa pang pagkakataon ang pababang bahagi. Nang makitang wala ng aswang na naroroon ay bigla kong lumundag at nagpadausdos sa mga damo. Dinig ko ang pag-angil ng mga aswang sa tuktok ng burol. Huminto ako saglit sa nakaharang na puno sa dadaanan ko, tapos ay nagpaputok ng 2 beses sa mga humahabol. May pangontra ang mga balang yon kaya't agad naabo ang mga babababang uri ng aswang na tinamaan sa kani-kanilang ulo. Bumuelo ako ulit sa paligid ng puno at muli na namang nagpadaus-dos. Nakapagpaputok pa ako ng 3 beses nang may mapansing papalapit sa bandang gilid. Nakita ko ring sumilip ang gabunan mula sa tuktok. Agad ko rin itong pinaputukan. Dumaing ito ngunit halatang hindi ko napinsala. Nagpatuloy pa ako sa pagdausdos. Ilang saglit pa biglang lumantad ang isang napakalaking aswang mula sa pagkakatago. Hindi na ako nakailag nang mabilis niya akong sinipa sa tagiliran. Nagpagulong-gulong ako diretso sa may paanan ng burol at saka pinilit ang sariling bumangon. Tinutok ang baril sa papalapit na malaking aswang at agad nagpaputok ng 2 beses. Nakailag ito. Naubos na ang bala ko kaya nagpalit ako. Nang magtaas ako ng tingin ay papalapit na naman ang malaking halimaw sa akin. Binunot ko ang itak na tanso, tsaka pinansalag ko sa kanyang mga kuko ang talim. Napadaing ang halimaw nang maputol ko ang isa niyang daliri. Doon ko napansin sa ilalim ng maliwanag na buwan na nakasuot pala ito ng pantalon ng sundalong Hapon. Isang sundalong gerilya? Pero aswang? Teka, hindi maaari. Sarhento? Sarhento Miguel, totoo ba? Tumilapon ako matapos niyang tadyakan. Hindi ko manguya ang alaalang biglang sumambulat sa akin tungkol sa pinuno ng maliit naming pangkat. Nabitawan ko ang itak, ngunit naitutok ko naman sa kanya ang pistola ko bago pa siya makalapit. Subalit hindi ko magawang kalabitin ang gatilyo. Bago ko palang nadiskubre ang sinapit ng pinsan ko, tapos ito na naman. Ano bang ginawa nila sa iyo, Sarhento? Ano? Umalibot sa akin ang iilan pang mga aswang. Tanggap ko nang doon na ako mamamatay. Sa kamay mismo ng aming pinuno. Napayuko ako at naramdamang susunggaban na nila ako, ngunit nagulat ako nang pumailan lang ang mga putok ng baril. Pagtaas ko ng tingin ay nakita kong nagsisitakbuhan ng mga aswang. Pagkatapos ay may bigla na lang humila sa braso ko. Sasapakin ko sana, pero naunahan akong nabatukan ng yantok ni Miriam. Sira ulo ka talaga. Susugod ka mag-isa dito tapos yuyuko ka lang habang hinihintay ang kamatayan mo. Ulul! Pasalamat ka na lang talaga at wala na tayong mga Hapon na kinakalaban dito sa nasasakop nating lugar.
kaya nasundan ka ng buong hukbo ni Tiniente. Napatingin ako sa nagsinatingan pang mga sundalo. Sa mabilisang tansya ko ay nasa 30 silang lahat. Kita kong naroroon din sina Toto at Tiniente Gabon. Maging sila ay gulat na gulat din nang makita si Sarhento. Muling umugong sa buong paligid ang napakalakas na atungal ng gabunan. At naramdaman naming may paparating pang mga aswang. Doon ay nagbaba ng atas ang Tiniente. Kumilos na para umatras. Andito tayo para ibalik si Javier. Tapos na ang pakay natin dito. Malalagasan tayo na marami kapag pinagpatuloy natin ang digmaang ito. Atras na! Atras! Oo. Nagpapaputok kami pero pakay lang naming panatilihin ang distansya mula sa mga aswang. Hindi rin kasi sila mapapatay ng mga sundalong dati ay nakatuon lang sa pakikidigma laban sa mga Hapon. Sapagkat walang mga balang may pangontra ang mga ito. Kumilos ang hukbo papalapit sa ilog hanggang sa nagawa naming makasampa sa mga bangka ng hindi nalalagasan. Mas mabilis kung magpapatangay lang kami sa agos kaya sinabi ni Tiniente na sa baryo na muna ni naman ang maming ang punta namin. Naroroon na rin kasi ang manggagamot at maging si Ginoong Salvador. Agad din niya akong sinermonan habang nasa biyahe. Bagamat, nagpapasalamat din. Dahil kasi sa ginawa ko ay nalaman ng hukbo kung nasaan ang nawawalang sarhento. Tinanong ako ni Toto kung nahanap ko raw ba si Mariano. Napayuko lang ako at nanlupaypay ang mga balikat. Dinig kong napabuntong hininga si Miriam. Inulit ni Toto ang tanong, kaya't maluha-luha kong kinuwento ang lahat. Sinabi kong, nakita ko nga ang gabunan at natagpuan ko ang katawan ni Mariano. Nangangatal kong sinabi kong ano na ang kalagayan ng pinsan ko. Napaiyak si Miriam. Napasapak sa dibdib ang Tiniente. Si Toto naman ay saglit na humiyaw sa kawalan. Tinapik ako sa balikat ni Ginoong Salvador na katabi ko noon. Napalingon ako sa kanya at naalala ang iba pang mga sinabi ng demonyo. Mangiyak-ngiyak kong salaysay. Ginoong Salvador, sa palagay ko yun din ang mismong gabunan na pumatay kay Isabel. Kilala po niya kayo eh. Minamanmanan niya kayo. Binunyag niya sa tribo nila na nalaman niyang pumunta kayo sa kuta. Alam kong minamatyagan niya ako, iho. Nasa akin ang itim na bato eh. Kaya nga naghahanap ako ng mga dagdag kakampi. Alam ko kasing hindi namin kakayanin ni Gaspar kapag kumilos na ang huklubang yun. Mga kalahating oras pa ng biyahe sa ilog ay natanaw na namin ang mataas na punong yakal ng baryo. Nagulat sina Kaindong kasi akala nila ilang araw pa kaming mawawala. Hindi rin nila inasahang may kasama pala kaming isang hukbo ng mga mandirigmang gerilya. Nag-alala pa nga ang pinuno ng baryo kasi wala raw silang maibibigay sa mga sundalo. Kahit nga tulugan ay kukulangin para sa 30 katao. Sinigurado naman ni Tiniente Gabon na kaya nilang matulog sa gubat. Sa pagkain naman, mangingisda na lang daw sila o maghahanap ng mga pwedeng kainin sa kakahuyan. Para saan pa at naging mga mandirigmang gerilya sila, di ba?
Likas sa kanilang pagiging mapamaraan, lalo sa paggamit sa kung ano lang ang meron. Ako naman ay inaya ni Kaindong para mag-usap sa kanyang bahay. Gusto raw kasi niyang malaman kung kumusta na ako, lalo na ang takbo ng mga alaala ko. Mga bagay na isinalaysay ko naman sa kanya. Javier, anak. Masaya akong marami nang bumabalik sa mga alaala mo. Tinuring kitang tunay kong anak eh. Ang panalangin ko na lang, sana, maging handa ka kung ano man ang buhay na naghihintay sa'yo. Huwag mo nang ulitin ang pinakamaling ginawa mo kanina. Tandaan mong mahal ka ng mga kaibigan mo, gaya ng pagmamahal mo sa kanila. Siguro nga isa kang manunugis ng aswang, pero sana matutuhan mo rin kung paano maging isang bantay. Itinanim ko sa kaibuturan ng puso ko ang mga sinabi ni Kaindong. Siguro nga ay malabagyo ang damdamin ko ngayon. Gusto kong mabawi ang sarhento namin. Gusto kong maipaghiganti si Mariano. Gusto kong mapatay ang demonyong gabunan. Subalit mas mahalagang wag nang mawalan ng mga taong mayroon pa ako. Sina Toto, Miriam, Kaindong, Mateo, Ginoong Salvador, Gaspar, ang mga gerilyang sundalo at ang mga tauhan ng hasindero at ang buong paryo. Ayokong may malagas isa man sa kanila. Ang tanong ko na lang sa sarili, magagawa ko kaya? Magagawa ko kaya na maayos ang papel bilang sundalong bantay? Paano kung... siguro wag ko na lang munang isipin. Payapang gumulong ang sumunod na mga araw. Hinati ni Teniente Gabon ang hukbo sa dalawa. Ang isa ay magbabantay sa bahay bakasyonan kung saan naroroon ang itim na bato, habang ang isa naman ay magbabantay sa baryo. Sumailalim din sa matinding pangsundalong pagsasanay ang mga tauhan ni Ginoong Salvador, maging ang ilang mga taga-baryo. Hindi man sigurado na ang baryo na nga ang susunod na sasalakay ng mga aswang, mas mainam namang maging handa kung sakali. Teniente, alam mo, minsan naiisip kong marami yata akong naaabala sa kagustuhan kong makapaghiganti. Eto nga ngayon, maging ang baryo posibleng madamay kasi nasa malapit ang bato. Nanibago ako sa narinig na sinabi ni Ginoong Salvador kay Teniente Gabon. Malinaw ang pagkabagabag sa itsura ng matanda. Tila ba nalusaw ang kalmado at kampante nitong pagkatao. Mas nabigla naman ako nang tumawa ang Teniente. Sabi niya, "Alam niyo, senyor, hindi lang naman namin ginagawa ito dahil sa inyo eh. Ginagawa namin ito ng aming hukbo at ng mga taga-baryo kasi gusto na naming wakasan ang banta ng mga aswang. Andyan man kayo o wala, hindi magbabago ang katotohanan kalaban ang mga demonyong yun. Sa katunayan, bilang opisyal ng isang hukbo, natutuwa pa nga ako eh. Paano ba naman kasi napakagandang pain ng lintik na batong yan?" Oo, nakakatawa kong iisipin. Pero sa totoo lang, isa yung mapait na katotohanan sa buhay naming mga sundalo.
kasabay ng mismong sandali na sumumpa kang maging isang mandirigma. Inilagay mo na ang iyong isang paa sa hukay. Hukay na maaari kang lamunin anumang oras. Napagtagpi-tagpi na rin ang maraming piraso ng kwento ni Javier. Nanumbalik na ang malaking bahagi ng kanyang alaala at mas nakilala na natin ang hasyendero. Maging ang karimlang kayang idulot ng pinuno ng mga aswang ay atin nang nasaksihan. Ngayon ay ito na lamang ang natitirang katanungang kailangang masagot. Paano kaya magwawakas ang digmaan laban sa mga aswang? Ito ang yugto ng salaysay na hindi mo maaaring palampasin. Ang pagtatapos ng kwento ni Javier, ang sundalong bantay, dito lamang sa Sityo Pangil.